So, good afternoon mga par. Tuloy ang inyong lingkod, si pare nyo. So, may deliver ako ngayon ulit. Pangatlong deliver ko na to. So, ang oras ay alas 3. So, alas 3 na, pangatlong deliver ko na. So, tara, samahan nyo kung mag-deliver ngayon. So, kanina hindi talaga ako nakapag-record gawa ng umulan ng umaga, tapos huminto. Bala ko na sana mag-record nun yung pangalawang deliver ko, pero ano nangyari, umulan. So buti na lang hindi ako nag-record. So sabi ko ngayon, kung may deliver pa ngayon, ito nga, which is yung pangatlong deliver ko, is makulimlim pa rin naman yung kalangitan, pero hindi naman umuulan pa o umaambon. So kaya sabi ko pwede na siguro ako mag-record. Kaya ito, tara, deliver natin to. Papunta Mandaluyong to eh. $134 ang delivery fee niya. So grabe ngayon. Ewan ko lang kung sa ibang lugar umuulan din, pero dito talaga sa Maynila madalas umulan. Parang isang linggo mahigit na to eh, ganito eh. Hindi man lang nakakakompleto ng isang buong araw na umaraw. So talagang umuulan at umuulan. Pero yun nga, nung nakaraan, di ba, pumunta ako ng Cavite. Kausap ko naman yung kapatid ko. Umuulan din naman daw doon, pero hindi daw kagaya dito sa Maynila na araw-araw. Doon, maaraw. So, timing na timing, pag tipong gusto mong magdala ng cam, hindi mo magawa kasi nga umuulan. Although meron naman akong waterproof case, pero hindi ko siya makakabitan ng external mic, kaya tinatamad akong magdala. Hindi kagaya ng hindi umuulan, nakakabitan ko tong cam ng external mic. So medyo traffic na dito, ulan din kasi. Sana hindi na sumunod na masundan yung ulan na yon kanina. Malakas din yung ulan kanina eh. Sana hindi na siya masundan para hindi na magbol-bol yung traffic natin. So ayon sa nakikita ko sa mapa, sa may Old Santa Mesa, grabe traffic. Ay, Diyos mio. So tingnan nyo yung cellphone ko, binilang ko siya nitong plastic na case. Inabitan ko na just in case na para mamaya kapote na lang. Naka-jacket nga lang din ako ngayon para mabilis ko lang mahuhubad, just in case. So mga para, kamusta na kayo dyan? So sana okay lang din kayo, lalong lalo na yung mga nabiyahe ngayon. Ride safe, and kung nandito kayo sa Metro Manila, magdala na rin kayo ng kapote nyo, kasi nga bugso-bugso yung ulan. So kawawa ang katawan natin yan. Ako, nakailang palit na ako ng kapote. So yung una ko kasing kapote
na binili is nasira na. So ang ginawa ko, bumili ako ng panibago ngayon, which is okay naman na sa akin sa ano, kasi yung una kong kapote parang medium lang ata yung naibigay sa akin noon, o online ko kasi binili sabi ko large so medyo may kaliitan na tayo kaya parang napunit siya, manipis lang yung kapote na yun. Pero yung nabili ko ngayon makapal naman siya, same price lang pati, so maganda yung quality nung nabili ko ngayong pangalawang kapote ko. Yun nga lang, yung una ko kasing nabili is parang yung meron siyang yung pati pang ibaba may pangsuot ka pang ibaba. Yung nabili ko ngayon para siyang poncho style ganon, pero tawag dito makapal nga lang yung ano niya, may tawag dun yung goma niya makapal, so parang goma siya oops, hindi tayo kukuha ng booking. So guys, baka sa mga magtatanong dyan kung full time ba tong gantong trabaho ko na nagdi-deliver ako, hindi po ito full time uulitin ko, hindi po ito full time, sideline ko lang po ito. May trabaho po talaga ako, and then kagandahan na sa trabaho ko is inaalaw ako na makapag-deliver kahit pa paano. Pero yun nga lang, pagka may mga order na marami, may time na hindi ako pwede mag-order minsan, mag-deliver minsan, pero minsan lang naman yung bihira. So at least kagandahan lang sa trabaho ko, kahit pa paano may extra income ako, and then nagagawa kong lumabas. Ngayon nakabook to kay Lalamove. Yung Lalamove ko nakasip nga lang yun ng everyday ko 3 biyahe lang, 200 plus lang. So yun lang, nakasit lang ng ganun lagi yung Lalamove ko. Dati kailangan sa isang araw maka 500 ako, tapos ilang booking. So buti naman hinarangan na nila dito, kaya pala hindi na masyadong traffic. Dati hindi siya one way, so ginawa na nilang one way. Ayos din, ayos yan, ayos. So dito naman nga nagka-traffic. Wala pang rush hour dito, traffic na. Marami ako nakikita online yung mga naglalalamog laki ng kinikita nila. Lalo pa nila yung kita nung nag-opisina Pero syempre hindi biro yung biyahe na yun, bugbog katawan mo dun. Unlike dito sa trabaho ko, itong sideline ko, hindi gaano, kasi di nga naman to full time sideline ko lang pati. Mauna ka na, sige na, mauna ka na. Ay, thank you. Oy, pinauna tayo ni ni pare. Mukhang Lalamove din yun, Lalamove nga.
Ay, pinauna niya tayo. Thank you. Dami rin niyang kargo, oh. Same kami. Saan niya kaya dadalhin yan? Saan niya kaya dadalhin yan? Ang tanong. So ayan guys, di rin biro yung pagdi-deliver bilang isang delivery rider, oh. Amo na si Pops. Yung gilid ng lalabag niya, nilagyan pa niya ng tinaypan lang niya yung pangarga nasa gilid. So tingnan mo yung diskarte niya, di ba? Kumita lang. Tapos pagdating sa drop-off, kupal pa yung customer, no? Pero hindi ko nilalahat, Hindi ko nilalahat. Meron talaga, meron. Naka-encounter na ako ng ganong customer. Yung akala mo pag mamayari ka nila, nandun ka na sa drop-off, halos 1 oras ka nilang pag-iintayin. Tapos wala man lang pakonselo. Minsan sila pagalit sa'yo. May mga ganon. So isipin mo na lang yung hirap ng rider, may deliver lang sa ang order mo, di ba? Kung gaano kahirap yung sinuong niyan, maraming pinagdaanan yung order mo bago yan makarating sa iyo ng ligtas. Tapos pagdating sa iyo, pag-aantayin mo na matagal yung syempre may yung rider na yan, may kasabay pa na booking yan. Eh kung naka-priority pa yon, kasi may mga sa alala mo, pag priority, bawal ka na dapat kumuha pa ng another booking. Pero may mga rider kasi talaga na hindi natin masisisi yung mga yan. Kahit kinukuha nila yan, hindi dahil sa so kinukuha nila yung kahit nakakuha na sila ng priority, kinukuha nila yung ibang order, kumbaga nag-a-add pa sila ng panibagong order, kumukuha pa sila dahil alam nila kalkulado nila yung biyahe nila, lalo na yung mga veterano na kalkulado nila yung biyahe nila na kaya nilang i-deliver sa tamang oras yung mga priority item nila, dala nila. Yung mga dyan, 2 priority item pa yung dala Nagkakaproblema lang talaga pagdating sa drop-off. Ambulansya. So, doon lang nagkakaproblema talaga kasi imbis na hindi maantala yung dala mong pangalawang booking, nangyayari, nahaantala na kasi ba naman mag-aantay ka ng 1 oras. So doon nadadali yung rating ng ibang mga rider, di ba? So syempre hindi ka naman pwede magreklamo sa customer mo niyan, sa pangalawa mong customer, lalo pa nagreklamo yan, wala kang laban doon. Syempre pag na-report ka niya sa app niya, yun na, doon na magsisimula humina yung account mo. Kung sa akin, nakaranas ako niyan dati bago pa lang ako kay Lalamove. Nadali ako niyan. Sabi ko doon sa host, nag-double booking siya. Sabi ko sa kanya, excuse me, sabi ko sa kanya, i-cancel na lang niya yung yung booking niya para kasi nga nakuha ko yung pala yung item na pipick upin ko sa kanya is na pick up na pala nung unang rider. So nag-double booking daw siya, which is aminado naman. Sabi ko, ma'am, paki-cancel na lang. Sabi niya, sige kuya, cancel. Nabot na ng 30 minutes. Kumbaga nakauwi na ako sa bahay, nakapag-deliver na ako lahat. Kasi nabot na ng 3 oras ata yung booking ongoing pa rin. So syempre parang masakit sa mata ko yun na nakikita na gano'n.
May ambulansya. Pagaanin muna natin. So, ayun nga, balik tayo. So, syempre, masakit sa mata ko yung nakakikita ng gano'n. Binuwi mo, hindi mo mali yun. Ginawa ko, kinancel ko. Pag cancel ko, perfect yung rating ko eh, nasa 5 eh. Pag cancel ko, yun na, bumaba na yung rating ko. Wala na akong nagawa. So, bawal pala yun. Bago pa lang kasi ako nung that time eh. Kaya ngayon, pag nakakakuha ako ng ng booking na kasalanan ng customer, dinoble book niya, pinapa-cancel ko na. Hindi ko talaga kinakancel. Siya talaga tinatawagan ko, tinetext ko. Nakikisuyo naman ako, hindi naman ako galit. Kasi syempre, baka busy rin yung tao. So, ayun, awa ng Diyos, kinakancel naman. So, yun yung mga experience ko, kaya may time pa na dati sobrang tontuwa ako magbiyahe. Unang booking ko pa lang, pagka-drop ko sa drop-off, walang ya, ang tagal bago lumabas. Kesyo busy, kesyo may meeting daw, ganito ganyan, ang daming reason. So, ikaw ang nag-book, dapat aware ka rin sa order mo na may parating kang order. O kung hindi mo kayang labasin, sana ibili mo sa kasama mo sa bahay, diba? Yun lang kasimple yun eh. Pag naumpisahan ako ng ganon, tinatamad na akong bumiyahe. Parang makawalan na ako ng gana. Kaya ginawa ko, sabi ko sa pinsan ko, kukuha ako ng booking dito na lang sa atin, yung mga paninda dito sa bahay. Hindi na ako kukuha ng booking sa labas kasi yung mga customer kasi namin, yung iba, kabisado ko na eh. Baga, alam ko na yung galawan ng mga yun eh. Ayaw nila tumabi. Ayaw tumabi, di wag tumabi. So, ayun na nga. Nagdrama na si pare niya sa inyo eh, no? Pero promise, hindi lang ako nakakaranas ng ganyan. Maraming rider. Araw-araw ginawa ng Diyos, nararanasan nila yan. Pero ako ngayon, at least ngayon ako, hindi ako na-stress. Kasi, yung customer namin, kabisado ko na yung mga customer namin. So, hindi na ako mag-aalangan. Halimbawa, alam ko na, busy tong tao na to. Alam ko yung gagawin. Mahirap kasi yung kumuha ka ng booking, and then, may issue pala yung customer, yung drop-off. Diba? Hindi mo alam kung paano mo gagawin, paano approach gagawin mo. Wala kang idea, blanco ka, lalo na pag bagong rider ka pa lang, na medyo nangangapa-ngapa ka pa. Talaga, iyak tawa ka talaga. So, ito na guys. Dito na ako sa drop-off. Balikan ko na lang ulit kayo mga para. Update ko kayo pag pauwi na tayo. So, what's up ulit mga par? Na-i-drop ko na nga pala yung deliver natin.
yung diniliver natin sa customer na i-drop ko na. So ito na, pabalik na tayo ulit sa bahay. Tara, balik na tayo. So labasan na pala dito ng mga estudyante. Malapit pala dito school. Sarap nung tinitinda ni Kuya. Sarap sana mag-stop over, kaya lang alanganin tayo mag-stop dito, baka tayo mahuli. So ako guys, sa totoo lang, ilang buwan na ako na biyahe, nagdi-deliver din. Pag di ko talaga kabisado yung lugar, talagang wala akong magawa kundi umasa lang kay Google Map. Google Map kasi yung ginagamit kong mapa. Hindi ako sanay mag-Waze. Tapos teka lang, tama ba tong ano? So tama naman ang turo ni Google Map. Kala ko mali. So yun nga, sinusundan ko lang talaga yung Google Map. Pero itong way na to, alam ko na pa uwi. Pero nagtitingin pa rin ako kay Google Map pagka di ako pamilyar. Kailangan mo lang kung di ka kabisado sa lugar, alalay ka lang sa pagmamaneho mo at palagi kang tumingin sa mga sign. Kasi pag hindi ka tumitingin sa mga sign, dyan ka na mapapahamak. Number 1 yan, nabala sa'yo. So ganyan ginagawa ko. Tumitingin lang din ako sa mga sign. Pag bawal, di ko na ginagawa. Sundin na lang natin. Although meron mga motorista talaga na pasaway, diba? So sinusunod ko na lang kasi mahirap na eh. Ako ayoko rin ng abala, tsaka ayoko rin magka-problema. Kasi gusto ko maranasan na pag nag-renew ako na lisensya ko 10 years, diba? Tagal nun. Tagal-tagal na palitan yun. So yun ang gusto ko. So kaya ingat na ingat din ako. Pero minsan hindi mo maiiwasan kahit anong ingat mo eh. Yung disgrasya hindi mo talaga maiiwasan yan. So kagaya loko-loko yun ah. So kagaya kagabi, muntikan, buti na lang magaling si pare. Hindi mo talaga maiwasan kasi walang magaling talaga na driver pagdating sa kalsada. Tandaan mo yan. Tandaan yan guys, walang magaling na driver pagdating sa kalsada. Kahit anong galing, kahit anong ingat mo, may mga time talaga na susubukin ka talaga. Doon mo naman sabi, buti na lang nagamit ko yung skills ko, diba? So hindi ganun kadali. Kaya sabi ko lang sa inyo guys, dati nung bago pa lang ako, tontuwa ako, sabi ko, uy, ganito lang pala magmotor. Lalo na nung nag-aaral ako magmaneho ng motor tsaka sasakyan. So uy, ganito lang pala. Doon pa yung excitement eh. Gusto mo magmaneho. Pero ngayong eto na, nararanasan mo ng kumbaga kung dati wala kang ganong responsibilidad, ito palang responsibility rin pala to, diba?
So isipin mo, kailangan mo magtabi pang maintenance ng motor, di ba? Hindi lang basta yung biyahe ka lang, kumikita ka lang. So syempre kailangan mo rin magtabi ng pang maintenance para sa motor mo. So yung iba, hindi na nila nagagawa yung gawa ng, syempre hindi natin masisisi na mas inuuna nila yung needs ng family nila. English yun, umi-English yung pare. Tama yun, totoo yun. Inuuna nila yung pangangailangan, diba? So hindi natin sila masisisi. Shoutout dyan, saludo ko dyan sa mga rider natin na araw-araw nagsusumikap sa daan para lang may maiuwi sa kanilang mga pamilya. So hindi biro, pero ako kasi nagtatabi ako lalo na pang change oil ni Bruno, lalo na nitong pagka nag change oil ako kailangan ko rin mag gear oil, gano'n. So kailangan magtabi. Traffic na dito, grabe. Uusad pa ba ang bansang Pilipinas? Oops. Siyempre uusad tayo. Kailangan natin kumabante. Grabe, namumula yung mapa. Bigla kang likod, di ka tumitingin, kuya. Alam mo, nasa ka eh. Sarili mo yung kalsada, ha? Angkinin mo kung ganun. Grabe, traffic dito, mga par. Sheesh, traffic na yung papunta kanina, traffic pa yung pabalik. So, wala talaga akong choice kanina. Kaya ako kinuha itong pangatlong booking kasi dalawa pa ng booking ko simula kanina. So pangatlo na to. So goods na. May pambaon na yung anak ko sa school. Tsaka pwede ko na rin pagasan si Bruno. So ayan makikita nyo, nabawasan na ng 1 bar. So simula kahapon, maghapon, hindi ako nakapagpagas. Full tank yan, ngayon lang siya nabawasan. So sulit to, sulit tong motor na to. Kung talagang hanap mo is lang, yung chill ride ka lang tapos pan-deliver, sulit tong motor na to kasi napakatipid sa gas. Pero kung gusto mo ng mabibilis na motor, wag ito kunin mo. Kasi hindi itong motor na para sa iyo. Ganun lang yung kasimple. So ako kaya ito ginawa ko, may purpose. Bukod sa bago lang akong nagmotor, bago lang talaga ako, sa totoo lang. Inaaral ko lang din yung mga napag-aralan ko nung gumawa ako ng student ko. Na-apply ko lang sa sarili ko. Kagaya nito, hindi ito tinuro dun sa school ko, anong kumuha ko ng student. Pero dahil traffic, wala tayong choice uwi na tayo, diba? Puro tama. Ganun ba yun?
So syempre, ito ang advantage ng nakamotor ka kaysa naka 4 wheels ka. Pwede ka sumingit, huwag ka lang magbukas singit, diba? Oo, singit. Kung magantay ka doon, abutin ka ng siyam-siyam doon. Siyam-siyam 18 yun, diba? Joke lang. Kayo ay gusto ko lang naman mapasaya. Dati pwede dyan tumagos. Ito, nilagyan na nila, bawal. Tapos yung pader na yan na kulay blue na yan, yung yero na yan, wala pa yan dati. Siguro kasi nakita na dumadaan kami dyan, lalo na pag ganitong traffic. Hinarangan nila. Kasi pag dumaan ka dyan sa yero na yan, ang tagos mo dito sa kabila. So easy peasy, diba? Ayan, dito tagos mo yan. Hinarangan na nila. So wala na shortcut. So okay lang naman din yun, for the safety lang din naman. Ano ang problema dyan? O diba? O kung mag-aantay ka doon, kung talagang minsan sobrang bait mo. Dati nung bago pa lang ako, ganyan din ginagawa ko. Mga 1 linggo, 2 linggo akong bago pa lang na nagmamaneho sa kalsada. Napaka good boy ko. Talagang mismong linya, yan, ganito. Pag stop tayo. Tayo magagawa Stop o diba? Pero wala. Sa dami pong bang nakikita mga rider na singit na singit lalo pag traffic, mapapagaya ka na lang din. Pero tayo, singit with care. Dapat ganon. So patay na natin tong hapa natin dahil kabisado na naman natin pauwi. Maganda itong ginagawa nila para hindi magka-traffic. Okay, doon na daw. Uy, out of balance pa si pare. Tikan pa Alala ko nung bago pa lang kami nagkakakilala nito ni Bruno. Bago pa lang din ako, pag nabiyaya ako, minsan na out of balance ako. Pero syempre, pagdating naman sa nakakaya ko naman siyang i-handle. Kumbaga, kahit ma-out of balance ako, naibabalik ko rin sa normal. Mabigat din tong motor na to. Kala ko dati magaan lang. May kabigatan din pala siya. Doon pala sa iskinita namin, pag ilalabas ko to, tinutulak ko pa to. Araw-araw yun. Kada gagamitin ko siya at nasa loob ng iskinita namin kasi doon ko siya pinapark, tutulak ko siya palabas. Dati nung bago pa lang, hirap ako. Kinakapa ako pa Pero ngayon, nasanay na. Kumbaga, sa kasabihan nakuha mo na yung kilit Basic na lang. Ganun lang naman, sa umpisa lang yan, sanayan lang talaga. So alam ko, marami rin dito yung mga bago lang yung motor nila. Siyempre, kikilalanin mo pa yan, kikilatisin mo pa. Hindi kagaya ng iba na talagang nakakagamit na sila ng motor. Alam na nila. Hindi kagaya ko na ako talaga, baguhan lang. So first time ko nagkaroon ng motor, diba? So ito na, traffic na dito.
inabutan na tayo ng red light. Kala ko makakabante pa tayo. Ay, grabe. Sabagay, anong oras na rin naman talagang asahan mo na traffic na talaga. Parte ng buhay ng mga rider at rider yan. Kahapon, ang kinita ko kahapon nasa 700, di ba? Sumideline ka lang 700 na. Pero nung nakaraan, ang kinita ko 1-2 sideline lang yun, ha. Eh kung i-full time ko pa, di ba? Pero pag off ko, hindi ako nag-full time talaga. Ayoko rin talagang kumbaga, day off mo, pahinga ka kahit pa paano. Kasi yan na lang yung araw ng pahinga mo eh. So diyan ka na lang makakabawi kahit pa paano na may pahinga mo yung katawang lupa mo. Kaya nga saludo ako sa ibang yung ibang mga rider talaga. Wala silang pahinga. So, hindi uso sa kanila. Yung iba, hindi ko nilalahat. O kasi kailangan ko rin magpahinga. Kasi di biro minsan din yung ikakarga mo dito kay Bruno. Kung nanonood kayo ng video ko, makikita nyo yung mga kinakarga ko dito, ang bibigat, ilang kilo na liter sand, ganyan. Minsan isang sakong cat food, tapos may liter sand. Di biro yung bigat nun. Kapag ka naka-stop ako dito sa motor na to, kagaya nito, stop ako, yung paa ko, hindi ko pa mailapat yan sa sahig. Pero pag fully loaded to si Bruno, sabi ko sa'yo, buong talampakan ko na ilalapat ko yan. So ibig sabihin, mabigat yung karga ko. Gawa ng bumaba si Bruno. So hindi biro talaga. So ito guys, lapit na tayo sa bahay. Tawag dito. Hanggang dito na lang uli. Puputulin ko na muna ang ating video. Gawa ng malapit ng malobat tong camera ko. Hindi ko ata na-charge na maayos. So kung nakaabot ka sa dulo nitong part ng video ko, maraming salamat sa iyo at nagawa mong pagtiyagang panoorin yung mga video ko na to. So isa lang naman ang hihilingin ko, kung nakaabot ka naman dito sa dulo ng ko na to, sana makahingi ng konting lambing sa'yo. Huwag mong kalimutang i-like at i-follow na rin syempre ang ating Facebook page, at sana magawa mo rin itong i-share. So yun lang, maraming salamat talaga sa panonood niyo. So hanggang dito na lang, goodbye.